Zambales, kilala sa matatamis nitong mangga, payaman sa mineral na kabundukan, malawak na kapatagan at naggagandahang dalampasigan. Dito rin matatagpuan ang pinakamalinis na lawa ng Gitnang Luzon, ang lawa ng Wacor. Ngunit ang natatanging gandang ito ay tila naglalaho at napapalitan ng wasak at gutay-gutay na kabundukan. Nagkukulay kalawang ng mga ilog sa tuwing bumubuhos ang ulan at natutuyo naman sa panahon ng tag-init. Naglulusak sa putik ng mga kalsada sa tuwing umuulan at umaalimukay naman sa alikabok sa tuwing wala na ang ulan na sadyang malaking pahirap sa mga mamamayan. At ang tinaguriang pinakamalinis na lawa ng Gitnang Luzon, ngayon ay unti-unting namamatay sanhi ng dumi at putik na bumababa mula sa mga mina. Taong 2007, nagsimula ang kalbaryong ito ng mamamayan nang magsidating sa lalawigan ang iba't ibang malalaking kumpanya ng mina, kapwa lokal at dayuhan. Hinukay ng mga ito ang halos lahat ng sulok ng kabundukan at mga dalampasigan ng lalawigan. Sa panahon ding ito, dumating ang tropang militar ng 24th Infantry Battalion ng Philippine Army at ng Special Capgu Armed Auxiliary upang bigyang proteksyon ang mga kumpanya ng mina. Kasama ang Provincial Public Safety Management Command ng PNP, kabi-kabila ang ginawang paglabag ng mga ito sa karapatang pantao ng mamamayang Sambaleño. At ang pinakatampok ay ang massacre noong Hunyo 2010 sa tatlong magkakapatid sa Barangay Malabon sa bayan ng Candelaria, na ang tanging pagkakasala sa batas kung kasalanan niya bang maituturing ay ang pag-uuling para makatulong sa mga magulang. Sa bisa ng Executive Order 270 na inilabas ng Administrasyong Arroyo, inihudyat nito ang muling pagpapasigla sa industriya ng pagmimina sa Pilipinas. At isa ang Zambales sa napiling panlulunsaran ng mga proyektong ito. Lalong pinagtibay pa ito nang baliktarin ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyon na dideklarang labag sa konstitusyon ang Mining Act of 1995 o RA 7942. We decided to mount a strong campaign to get the Supreme Court to reverse itself. It was a difficult task to get 15 proud men and women of the Supreme Court to reverse themselves, but we succeeded. Sa ilalim ng batas na ito, binibigyang karapatan ang mga dayuhang nariin ang mga minahan ng 100%. Kakarampot na buwis na pumapatak lamang ng 2% sa kinikita ng mga kumpanya at ang pagluluwag sa mga rekisito sa pangangalaga sa kalikasan. Philippine Mining Act of 1992. And it was a bold, creative, dynamic step because it allows foreigners under the service contract system, as in oil exploration, to own 100% of the mining project. Ginagarantiyahan ng batas na ito kung gayon ang siguradong kita ng mga dayuhang kumpanya ng mina sa halip
na ang kabuhayan ng mamamayang Pilipino. Habang tiniyak naman ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng 7th Division ng Philippine Army at ng DMCI ang seguridad ng mga kumpanya ng mina. At ang lokal na pamahalaan sa ilalim ng nagdaang Administrasyong Deloso ay ginamit naman ang Small Scale Mining Law o RA 7076 para makaparte sa yamang hatid ng pagmimina. Kabi-kabila ang ginawang pagbebenta nito ng small-scale mining permits na umabot pa nga sa pagkakapatong-patong ng mga konsesyon. Sa ilalim ng batas na ito, binibigyan ng karapatan ang lokal na pamahalaan na mag-issue ng small-scale mining permits na sumasaklaw ng tig-5 hanggang 20 hektaryang minahan sa kondisyong hindi gagamit ng mabibigat na makinarya. Ngunit katulad ng dapat asahan, lantarang nilalabag ng kalakhan ng mga kumpanya ang batas na ito. Malaganap ang paggamit ng mabibigat na makinarya at lampas-lampas sa pinapahintulot ng batas ang hinuhukay ng mga mineral. Bukod pa, ang kalakhan ng nabigyan ng permiso ay hindi lamang maliliit na minero, kundi malalaking kumpanya na gumagamit ng dami o subsidiary para makakuha ng pinakamaraming permit na kakayahan. Sa kasalukuyan, ang lokal na pamahalaan sa ilalim ng bagong administrasyon ay nakapag-issue na muli ng 48 small-scale mining permits mula sa dating 78 pinansilang permit na inisyo pa ng nagdaang administrasyon. At ang bagong administrasyong Aquino sa kabila ng pagpupusturang makakagkasan ay muling pinagtibay ang suporta nito sa malakihang pagmimina. Isa po kasi sa mining, alam niyo pinakapunong kampanya, yung unang pong priority natin trabaho. At sa bahagi ng malakihang pagmimina, mayroon ng 15 Mineral Production Sharing Agreement at 6 na Exploration Permit ang ipinagkaloob ng gobyerno sa mga kumpanyang lokal at dayuhan. Sumasaklaw ito ng 45,000 at 600 hektarya ng kabundukan. Katumbas nito ang halos 2 bayan ng lalawigan. Sa 15 MPSA na ito, pinakamarami ang matatagpuan sa bayan ng Santa Cruz na sumasaklaw ng halos buong kabundukan nito, habang 4 naman sa bayan ng Palawig na wawasak naman sa Mount Tapulaw Ecotourism Park na isa ng regular na destinasyon ng mga turista. At ang iba pang MPSA ay nakakalat naman sa mga bayan ng Candelaria, Masinloc, Botolan, Kabanggan at San Marcelino. At bukod pa sa mga umiiral na permit na ito, 34 pang aplikasyon para sa MPSA at 43 naman sa Exploration Permit ang kasalukuyang nakapila sa Mines and Geosciences Bureau ng DENR. Kapag naaprubahan, aabot na mahigit sa kalahati ng kalupaan ng lalawigan ng Zambales ang sasaklawin ng pagmimina. At ang pinakamatindi, ang ginagamit na paraan ng pagmimina ng mga kumpanya ay ang pinakamapangwasak na paraan o ang open pit mining. Sa pamamaraang ito, tinatalupan ang mga kabundukan ng mga puno at halaman para makuha ang nakakalat na nickel laterites na nakahalo sa lupa. Pagkatapos ay huhukayin at hahaputin naman papunta sa mga industrialisadong bansa ang yamang mineral natin ito. Aabot sa humigit kumulang 5 milyong tonelada kada taon ang miminahin at hahakutin papunta sa ibang bansa. Sa kasalukuyan, ang malalaking kumpanya ng mina ay nag-uunahan sa paghuhukay at paghahakot ng nickel laterites upang samantalahin ang mataas na presyo nito sa pandaigdigang pamilihan. Milyon-milyong piso ang kinikita ng mga kumpanya sa kada taong operasyon ng mga ito. Ang Benguet Nickel Mines Incorporated ng mga Romualdez halimbawa
ay kumita ng 101 milyong piso noong 2010 at 88 milyon naman bago matapos ang 2011, habang ang DMCI na mga konsunhi ay kumita naman ng 342 milyong piso noong unang hati ng 2011, at ang dayuhang kumpanya na Rosina Mining ng Australia ay kumita ng $2 milyong sa direct shipping operations nito o sosyo ang DMCI noong 2009. Sa laki ng kita ng mga kumpanyang ito, ang tanging pakinabang ng lalawigan ay mabibilang na trabaho at kakarampot na buwis sa gobyerno. Sa humigit kumulang 2,000 manggagawa, kalahati lamang dito ang mga sambalenyo. At ang masaklap, kontraktual at wala itong natatanggap ng mga benepisyo. At kung mayroon mang totoong nakinabang na sambalenyo sa pagpipinang ito ay ang mga subkontraktor sa trucking at ilang mga opisyales ng lokal na pamahalaan na tumatanggap ng suhol mula sa mga kumpanya ng mina.